Isang araw bago ang pag-convene ng Senado bilang impeachment court, naglunsad ng pagkilos ang iba't ibang grupo sa EDSA Shrine para ipanawagan ng paglilitis kay VP Sara. Ilang House prosecution members din ang dumalo sa ginawang misa. Ang detalye sa Agenda Weekend Report ni John Rez Calata ng Abante. Bitbit ang mga karatolang Sara litisin at trial court now. Iginiit ng iba't ibang grupo na panahon na para umusad ang impeachment process at pairalin ang pananagutan sa pamahalaan. Sigaw din nila ang pag-aresto kay Senador Ronald Bato de la Rosa matapos makumpirma ang nilabas na arrest warrant ng ICC bilang co-conspirator ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa madugong war on drugs at kasong crimes against humanity, maging ang pagbibitiw ni newly installed Senate President Alan Peter Cayetano. Sa kabila ng pahayag ni SP Cayetano na magko-convene ng Senado bilang impeachment court bukas sa May 18, sentro pa rin ng programa ang panawagan ng agarang paglilitis kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Tindig Pilipinas Co-Convener Kiko Aquino D, ang pagkilot sa EDSA Shrine ngayong linggo ay paglapit sa Panginoon sa nararanasang mga problema ng bansa. Nag-sponsor po ng isang misa po yung Tindig Pilipinas at yung Clergy for Good Governance ngayon for the intention of national peace and accountability po, no? Dahil nakita naman po natin yung karumal-dumal na nangyari noong Miyerkules at saka in-anticipate din po natin na sa wakas ay magsisimula na yung pagdinig sa impeachment ni VP Sara Duterte nitong Lunes. Dumalo sa idinaos na Mask for Peace and Accountability ang ilang kongresista, kabilang na sina Representative Percy Sendanya, Laila De Lima, Joel Chua, Lawrence Defensor, Terry Ridon at Judah Sidre. Dito, ipinaalala ni Bishop Teodoro Bacani sa mga mambabatas na maging tao para sa bayan. Remember, public office is a public trust. Sabi nga ng ating konstitusyon, kapag ka nalaman ninyo talaga yan, narinig ninyo mga pruweba, anon tungkulin ninyo? Huwag ninyong sasabihin, tao naman ako ni Sara sa makatuwid anuman ang katibayan, hindi ako boboto laban sa kanya. Hindi ka tao ni Sara kung ikaw ay senador. Tao ka ng bayan. Yan ang totoo. Lingkod ka ng bayan. Kahit walang katiyakan kung mako-convict sa Senado si VP Sara, iginiit ng ilang House Prosecution Panel na matibay ang mga ebidensya laban sa Vice Presidente. Abangan natin kung paano ma-appreciate ng ating senator judges ang ebidensya. Tignan na lang natin. Pero matatag ang ebidensyang inihain ng ating Pero certain po ako na kompleto naman po yung mga dokumento, ebidensya na meron po tayo. And I think we can convince senators, judges to convict the Vice President. Kinumpirma naman ni Representative De Lima na magiging miyembro ng private prosecutor si Attorney Lorna Capunan sa impeachment trial ng Vice. She will be part of it. Hindi pa namin alam kung sino pa yung mga mapapagkasunduan na maging private prosecutors also. Ayon kay Representative Redon, inaasahang ilalabas ang inisyal na listahan ng mga private prosecutor ngayong linggo. Ilang malalaki at makasaysayang kilos protesta na ang isinagawa dito sa EDSA Shrine na nagpatalsik sa ilang matataas na opisyal ng bansa. Kabilang na dito sina dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. at Joseph Estrada noong EDSA 1 at EDSA 2. Ngayon, muli itong naging simbolo ng panawagan para sa aksyon at pananagutan. Para sa Agenda Weekend, John Rez Calata, Abante. Uphold truth and accountability. Yan ang panawagan ng ilang clergy and civic groups sa mga mababatas bago ang impeachment trial ni VP Sara. Ayon sa Roundtable for Inclusive Development o RFID, the Senate should proceed forthwith and without delay. Hindi raw political choice ang pag-convene sa impeachment, kundi isang sworn duty para sa mga Pilipino. Ayon din sa Diocesan Social Action Network, to delay the trial is to delay justice for both the Filipino people and the Vice President. Dapat daw maging mapanuri ang mga Pilipino sa pag-usad ng proceedings. Sinabi rin ng Philippine Council of Evangelical Churches na dapat tugunan ang problema ng korupsyon na alinsunod sa prophetic and pastoral values ng simbahan. Pinuna naman ng former CBCP President Archbishop Socrates Villegas ang nangyaring Senate coup at ang tila pagharang ng Senado sa ICC warrant laban kay Senator Bato de la Rosa. Anya, it is unbelievable that men and women called honorable could do such a brazen exercise of power.